So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga natin pag-usapan ang tungkol dito sa The Alibay. So ang The Alibay premieres at #1 show on Prime Video PH. Nananatili po sila sa #1 mga kakimpaw. Grabe, nakakatuwa, nakakataba ng puso kasi sobrang na-appreciate ng mga tao itong pinaghirapan po ni Kim and Paolo Avellino. At dahil nga po nangunguna itong The Alibay sa Prime Video PH, marami nga po ang nagsasabing fans na hindi malabong magka part 2 ang The Alibay. Dahil napakaganda po ng mga comment, napakaganda din po ng kwento nito. Kaya by next year, baka yung part 2, mga kakimpaw, ay gawin na po nila. So i-manifest na natin yan kasi napakaganda po ng mga review. Kaya hindi malabong mangyari ang part 2, mga kakimpaw. Samantalang next topic naman tayo, ipapakita ko naman sa inyo mga kakimpaw, itong picture ni Kim and Paolo Avellino. So ito po siguro ay during taping ng The Alibay. So tingnan nyo naman po si Paolo Avellino dyan mga kakimpaw. Grabe po makatitig at makadikit kay Chinita Princess. Tapos yung pag-akpay niya dyan mga kakimpaw ho. Siguro isa to sa mga eksena ng The Alibay or behind the camera ng The Alibay. So nakakatuwa lang dahil talagang hindi po sila mapaghiwalay mga kakimpaw. Gusto po nila lagi magkatabi sila. Yun yung pakiramdam na parang in love talaga sila sa isa't isa mga kakimpaw, no? Kaya yung nagsasabi dyan na nanlalamig na daw si Paolo Avellino kay Chinita Princess, ganito ba yung nanlalamig? Laging gustong katabi ni Paolo Avellino si Chinita Princess. Kung sa bagay, pwede rin nanlalamig kasi gusto ni Kim Chiu ng laging kadikit si Kim Chiu. Gusto ni Paolo Avellino na laging kadikit si Kim Chiu kasi nilalamig siya. Gusto niya mainit lagi, no? So yun ba yung meaning ng nanlalamig? So basag na naman ang mga bashers sa mga lumalabas ngayon na picture ni Kim and Paolo Avellino. Sobrang sweet and syempre sobrang nakaka-in love. Samantalang, since pumutok nga po mga kakimpaw yung tungkol doon sa pagbabanta kay Kim and marami nga po nag-aalala, di ba? Ngayon may nabasa nga po ako sa social media na dapat daw magsama na si Kim and Paolo Avellino sa isang bahay nang sa ganun ay mas maprotektahan daw ni Paolo si Chinita Princess. Sabi dito, nakakatakot ang pagbabanta kay Kim Chiu. Mas panatag ako kung ititira na ni Paolo si Kim sa bahay nila o magkasama na sila. Dapat dahil hindi ako mapapanatag pag magkabukod pa sila ng tinutuluyan. Hindi maalis yung pag-aalala ko kay Kim. Natatakot ako sa kanya. Paolo, sana naman magdesisyon na kayo for goods dahil buhay ang nakasalalay dito kay Kim. Alam nyo mga kakimpaw, normal lamang pong mag-alala itong mga fans, lalo na itong mga seniors na talagang love na love si Chinita Princess. Kaya naiintindihan ko kung saan po sila nagmumula, kung bakit gusto na po nilang pagsamahin na si Kim and Paolo Avellino sa isang tirahan para nga naman po mas safe si Chinita Princess. Lalo na ngayon may pagbabanta po sa kanyang buhay, kaya mas papanatag tayo kung si Paolo Avellino lagi po nasa tabi niya, di ba? Yun bang paglalabas laging kasama si Paolo? So doon po mga kakimpaw napapanatag tayo, di ba? Kaya sana nga, hopefully mga kakimpaw, ganito na lang po yung maging desisyon nilang dalawa para nang sa ganun ay maalis po yung ating takot sa puso, pag-aalala po natin sa buhay ni Chinita Princess. Kung totoo man o hindi, makikita dito na malaki ang epekto ng Kim Pao tandem sa publiko. Kapag may balitang ganito, magkakasama sa bahay, magkaka-baby, iiwan ang showbiz, madali itong kumalat dahil marami ang invested sa chemistry nila. Pero dapat nating isipin, trabaho pa rin ang pinagsamahan nila. Natural na maging close dahil araw-araw silang magkasama. Ang personal nilang buhay ay hindi obligadong ilantad. Kaya kahit may closeness, sila lang ang tunay na nakakaalam kung ano na ba talaga sila. Kapag walang opisyal na pahayag, magandang isipin na ito ay bahagi lamang ng showbiz buzz o spekulasyon. Sa ngayon, mas safe isipin na ang kwentong ito ay kulay at intriga lamang na gawa ng mga content creators na gusto ng malalakas na headline. Masasabi ko sa balitang ito, nakaka-excite pakinggan, pero walang solidong basehan. At kung may matinding dahilan man sa headline, malamang drama lang yan para maging mas kaabang-abang ang kwento. Ang totoo, hanggat walang kumpirmasyon mula kina Kim o Paolo, kwento-kwento lang ito. Pahayag daw ng malapit na kaibigan.
maaring isingit na ayon sa malapit na kaibigan. Mas nagiging komportable raw si Kim sa presensya ni Paulo, kaya hindi na bago kung makita man siyang bumibisita ng madalas. Ang balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino ay isa namang patunay kung gaano kalakas ang atak ng Kim Pao tandem sa publiko. Sa panahon ngayon na mga tao ay gutom sa hilig, intrigue at real-life chemistry, hindi na nakakapagtaka na kahit maliit na kilos nila ay nagiging headline at kahit simpleng closeness ay nagiging malaking chismis na agad silang magsasama sa isang bahay. Pero kung isa-isahin, kitang-kita na ang balitang ito ay halo ng obserbasyon, speculations, at konting exaggeration na normal na sa showbiz world. Natural dahil mula nang magkatambal sila, hindi maipagkakaila na may kakaibang connection. Ang dalawa, yung tipong kahit simpleng tinginan sa interviews ay may kilig at warmth na agad. Kaya naman maraming nakakakita ng something deeper kahit wala namang sinasabi ang dalawa. Kung totoo man na madalas silang magkasama o nagiging komportable na sila sa isa't isa, hindi na rin ito nakakapagtaka. Ang industriya ng showbiz ay puno ng pressure, taping schedule, promos, at pagod. Kaya normal lang na kumapit sila sa taong nagbibigay sa kanila ng peace at support. At kung si Paulo mismo ay nag-aalok ng comfort or safety para kay Kim, maaaring manggaling ito sa pagiging protective at caring niya bilang kaibigan at katrabaho. Pero kung babalikan natin ang realidad, wala pa ring malinaw na kumpirmasyon. Kaya ang mga ganitong balita ay nagiging fan imagination meets showbiz intrigue. Masarap pakinggan, nakaka-excite pag-usapan, pero hindi pa kailanman dapat ituring na fact. Ang mas nakikita natin dito ay ang lakas ng fandom, ang pagiging invested ng mga tao, at ang epekto ng chemistry nila na halos parang real-life love story. Sa dulo, anuman ang katotohanan, magkasama man sila sa isang bahay o hindi, isang bagay ang malinaw. Kim and Paulo have built a bond na hindi basta-basta nabubura. At yun ang tunay na dahilan kung bakit nabubuhay ang mga ganitong balita. Ito ay isang typical na showbiz intrigue na mabilis kumalat dahil madali itong pakiligin at i-hype ng publiko. Wala pang malinaw, opisyal o kumpirmadong pahayag mula kay Kim o Paulo tungkol sa ganitong setup. Kaya pwede itong ituring na spekulasyon o exaggerated headline na ginawa para makakuha ng pansin. Gayunpaman, hindi rin may kakailay na. Malakas ang chemistry nila, kaya anumang balita tungkol sa kanilang closeness ay agad nagiging mainit na topic. Kapag may ganitong issue, karaniwan itong galing sa obserbasyon ng fans, behind-the-scenes bonding at malalalim na pagkakaibigan nila. Maraming gustong makita sila na may mas seryosong ugnayan, kaya kahit simpleng kilos ay nagiging sign para sa iba. Sa madaling salita, nakaka-excite pakinggan, nakakakilig isipin, pero walang solidong batayan. Ito ay magandang kwentuhan at hype, pero hindi dapat ituring na totoong pangyayari hanggat hindi galing sa mismong bibig ni Kim at Paulo.